Dear Kuya Poy, ako po si Carlo, 28 years old mula dito sa Kalentong sa Mandaluyong. Meron po akong girlfriend ngayon at meron sana akong gustong ilapit at itanong sa inyong programa dahil sa totoo lang ay nahihirapan po akong mag-isip ng maayos sa ngayon. Aminado po ako na sobra akong naging usisero sa dating conversation online ni Mara sa mga ex-jowa niya. Pero Kuya Poy, sa mga nabasa kong ito, nadiskubre ko ang pagiging flirty at wild na mga pinag-uusapan nila noon. Ultimo yung mga intimate moments nila, pati na yung mga kasiyahan, para sa akin masyadong obscene, malala. Oo, ilang buwan lang silang naging magkarelasyon at bukod doon ay may iba pa naman na naging boyfriend ang girlfriend ko ngayon. Ay parang hindi ko basta malunok ang mga natuklasan ko. Ang honest opinion ko po, hindi ko na dapat yata nakita talaga. Dahil 2 taon nang nangyari yun at hindi pa kami magkakilala ng girlfriend ko noon. Pero syempre, hindi ko talaga maiwasang maapektuhan lalo na at ako ay nai-insecure sa mga nangyari sa kanila noon. Hindi naman ibig sabihin kaya ganito ako ay dahil hindi rin nagiging intimate ang mga eksena sa pagitan namin ni Mara o higit pa dyan. Pero sa totoo lang, makalat talaga yung mga nabasa ko, Kuya Poy, at pati ako ay apektado roon both emotionally and mentally. Ngayon, parang hindi ko na matanggal sa isipan ko na ikumpara ang sarili ko sa dating nakarelasyon ng jowa ko ngayon. Mahal na mahal ko si Mara, Kuya Poy, at gusto ko ring mag-step up at ipakita kung kaya ko rin siyang pasayahin sa paraang ginawa ng nakarelasyon niya o mga nakarelasyon niya from 2 years ago. Pero ang struggle ko nga lang, dapat ko bang sabihin ito sa kanya at maging honest sa nararamdaman ko? O dapat ko na lang bang itago at magpatuloy na iparamdam kay Mara ang totoong nararamdaman ko sa kanya? Sa pag-asang kusa na lamang lalabas yung katulad ng mga ganong eksena sa aming relasyon. Yung mga intimate moments, mga wild na eksena nga mula sa mga dating nakarelasyon ni Mara. Sa totoo lang, gusto ko talagang mas lumago pa ang relationship namin. Sa kabila niyan, ay natatakot din naman ako na baka magalit siya kapag sinabi kong nabasa ko ang mga conversations niya noon sa mga naging ex niya. Kuya Poy, umaasa po ako ng inyong maipapayo at mula na rin sa maraming mga nakikinig sa inyong programang Heart to Heart. Maraming salamat po kung sakaling mabasa ninyo ang kwentong ito. Lubos na gumagalang, Carlo. Napakinggan nga po natin ang kwentong ipinadala nitong si Carlo tungkol sa kanyang girlfriend na si Mara. Okay, na hindi niya raw lubos akalain na makikita niya ang isang conversation from 2 years ago na hindi pa naman sila magkakilala nitong si Mara ng mga conversations with her exes actually. Oo, hindi lang naman daw isa. Pero meron hong particular nga na exchange doon na nakita itong si Carlo kung saan pinagkikwentuhan din nila doon sa conversation yung mga intimate moments at nakita niya na medyo siya bilang nagbabasa nga ay obscene yung convo. Ibig sabihin medyo malalaho talaga, sexual yung mga content at least nung pag-uusap at ng mga ginagawa nila sa pagkikwentuhan doon sa convo na yun.
At ito tuloy, si Carlo nagtataka dahil pagdating sa kanila ngayon ni Mara ay hindi naman ganoon ang mga pangyayari. Hindi raw ganoon ang mga eksena sa kanilang mga sexy time together. Okay? Kaya nagtataka siya, ganito siya noon from 2 years ago. But to be fair with Carlo, sinabi niya rin po sa atin na 2 years ago, Mara is a total stranger. Okay, hindi niya pa talaga kilala si Mara noon na girlfriend niya na ngayon. Ayan, and doon natin umpisahan, Carlo, mahirap talaga mahirap na basta mahuhusgahan ang isang tao mula sa kanyang nakaraan na wala ka naman talagang kinalaman ni anino niya. Baka hindi mo pa nakikita noon. 'Di ba? But never compare yourself sa dating nakarelasyon ng jowa mo. Alam mo, I just find it cheap. Kachipan yan, yung ikumpara yung sarili mo sa ex-jowa. Ikaw na yung jowa ngayon Tapos ikukumpara mo yung sarili mo sa ex. Bakit? Siya ba ganito? Yung mga hirit lang na ganun. Parang ang niyan, ang cheap na 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 punto kapag ka nagtatampo-tampo. Ayan, sabi mo nga, yung convo nila na ay hindi mo pa kilala yung girlfriend mo noon from 2 years ago. Wild, obscene, malala, yung mga intimate moments nila ng ex o exes niya. Pero kailangan bang i-judge itong si jowa na hindi siya masaya sa'yo? Kaya siguro ganun lang yung mga nangyayari sa mga private sexy moments ninyo nitong si Mara. Ganun ba yon, Carlo? Kasi parang may gusto kang sabihin na masaya kaya siya sa akin, happy kaya siya sa akin. Kasi nachi-challenge ka ngayon, i-step up mukha mo yung game mo. Oo, para maatim mo rin yung ganung mga sexy time nitong si Mara na nakita mo doon sa conversation. Pero tama ba na isipin na game nga ba talaga itong si girlfriend mo ngayon sa sex? Pero sa'yo hindi. Pagdating dun sa mga ex niya, game na game siya, sa'yo hindi. Na para bang tingin mo may kulang sa akin or may kulang sa'yo, pinagdududahan mo na ngayon kung ano yung meron o wala sa relationship ninyo. Pero alam mo, Carlo, sasabihin ko na sa'yo, unfair yan. Unfair na ganyan ang isipin mo. Okay, pero bago ako magpatuloy, basahin muna natin ang ilan sa mga reaksyon na nandito sa ating comment section. Sabi ni Fema, kapag ka mahal mong tunay at tapat ang isang tao, you need to accept her past and her flaws. Ang importante ngayon ay kayo, pero kailangan mo ring dumiskarte. Mag-usap kayong dalawa para mas mag-grow pa kayo at ang relasyon ninyo. Okay. Si Darwin Rosel, sabi niya, Carlo, think twice kung mahal mo ba talaga itong si Mara. Hindi naman masama ang pagiging usisero. Ayan, pero dahil nga sa mga nabasa mo, sa mga messages between her and sa mga ex niya, dapat hindi mo rin gawin sa girlfriend mo. Siguro may pagka-conservative kang tao. Kaya wag mong gagayahin yung pagiging obscene naman ng mga ex nitong si Mara. Ayan. At syempre, ayan pa yung sige welcome pa po ang ilan ninyong mga mga reaksyon, mga kapatid. Excuse me po, dumighay lang ang lolo. Okay. Parang hirap na hirap yung boses lumabas sa lalamunan ko ngayon. Sige. Ayan nga, unfair. Okay, doon ako napigil kanina doon sa salitang unfair na isipin na game itong si Mara pagdating sa sex. Kaya kinukumpara mo na yung sarili mo doon sa mga ex niya dahil sa'yo, hindi. Parang plain lugaw lang. Parang walang kalasa-lasa. Wag naman. Wag naman ganoon. 2 punto, Carlo. Una, 2 years ago, maaring ganun nga itong si Mara with her ex, but it doesn't mean na naging masaya siya doon sa relationship na yon. Bakit? Yan yung point number 2 ko. Kasi nga, kahit na ganun, kalala, ka-wild ka mo, ang mga ginagawa nila sa mga intimate moments nila, ano nangyari?
Ano nangyari? Natapos yung relationship na yon at ikaw na ngayon yung nandyan. Kaya ang pangalawang punto, tanggapin mo na iba ka sa jowa o mga naging jowa niya noon at kaya nga ikaw na ang may hawak ng puso niya ngayon at hindi nagtagal ang mga nakarelasyon niya noon ay dahil sa yes, mukhang masaya kasi wild, mukhang makulay dahil may pagka-obscene talaga ang mga engkwentro nila, 'di ba? Nung mga dati niya nakarelasyon, pero in the end, naging masaya ba siya doon? I don't think so. Kasi kung naging masaya siya ron, hindi niya natitigilan yun. Malamang sila pa rin at hindi ka nakapasok dito sa puso ni Mara. Kaya Carlo, meron ka bang kailangan na iangat sa game mo as Mara's lover now? Kailangan mo bang i-challenge ang sarili mo sexually kung papaano mo masasatisfy itong si Mara? No, I don't think so. Sabi mo nga, pwedeng lumabas na lang naturally. 'Di ba yung mga ganyan nyo sa mga susunod pang araw? Well, kung lumabas 'yun, sige, maging wild ulit ang mga eksena. Pero kasi alam mo, kung pipilitin mo ang sarili mo na mag-perform ng mga bagay na hindi naman natural talaga sa'yo, at kahit nga yung pagmamahal na peke, o yung kahit na pagmamahal na pinilit, mahalata mo, hindi mo matatagalan, aalisan mo yan. Yun pa. Yung mga, a relationship is not all about sex. Hindi mo kailangang i-judge ang isang partner mo dahil para nawawalan siya ng gana sa'yo sa kama. Kumustahin mo rin lahat. Malay mo naman kaya siya nagkakaganyan sa kama is because, alam mo, may mga karelasyon na ganito. Hindi lang sa mga babae, hindi lamang sa mga kalalakihan, na nagbabago yung kanilang performance sa kama dahil meron pala silang naranasan na hindi magandang experience. Okay? Mula sa kanilang mga karelasyon. Meron na silang iniiwasan o meron na silang natutunan doon. Ngayon, it so happened na may nakita ka na convo from 2 years ago dito kay Mara, pero kung hindi na siya ganyan ngayon, malamang hindi rin kilala ni Mara yung sarili niya from 2 years ago, irespeto mo yun. Kung tinalikuran niya na yung pagkatao niyang yon, kung tinalikuran niya na yung pagiging adventurous niya noon at gusto niya na ngayon ay yung tahimik, payapa at mas meaningful at mas malalim na mga love making with you, igalang mo yun. Sasabihin mo pa ba kay Mara yung nakita mo? I don't know. Sabihin mo, malamang mahihiya si Mara sa'yo. Okay? Pero dapat may paliwanag ka kung sasabihin mo na tanggap mo naman ang mga nabasa mo, pero sana nga hindi mo nabasa. Of course, kailangan mong ilabas yan. Ngayon, kung hindi mo sasabihin, pwede namang i-charge mo na lang yan sa experience na, teka lang, hindi ko dapat na kinalkal pa yung nakaraan na yun. After all, hindi ko pa naman siya kilala noon. Wala namang kaming connection noon. Siya yun noon, pero ito na siya ngayon. Ito na si Mara sa ngayon. Okay? Sabi ni nasan ba? Si Charisse, sabi niya, I think it's better not to tell her about it. Wag ka na ma-insecure. Pero siguro, make it better. And you mentioned that you love her naman. That's all that matters. Diba? Sabi ni Fema, wag nang pigilan ang pagdigay, Kuya. Sorry. Inilaban pero di kinaya. Okay, kaya naman Carlo, ikaw, kung meron kang i-step up, siguro yung maturity sa pag-handle dito, sa nalaman mong past nitong si Mara. Masamang babae ba si Mara dahil ganun siya ka-wild, ganun siya katindi pagdating sa kama dati? Kailangan mo ba siyang seryosohin? O yan siguro dapat ang mas kailangan mong tanungin. Kasi ganito ang nakikita ko, Carlo, kung sakasakali ba na ma-perform nitong si Mara yung mga nakita mo sa conversation with her exes sa'yo, igagalang mo pa kaya siya?
Hindi ba bababa ang pagtingin mo sa kanya? Hindi ba mababago ang pagkilala mo sa kanya? Mabubuo pa rin kaya yung pagmamahal mo? 'Di ba? Thinking na, sandali, itong mga sinabi niyang ito ay ginawa niya rin sa iba. Hindi na to exclusive. Kumbaga, ito talaga siya. Baka naman maging baka maging object na lang of your desire itong si Mara. Hindi na pagmamahal 'yun. Mali 'yun, Carlo. O na magiging ang pagbabasihan mo na lang na sige, I love you kasi nga ang galing mong mag-perform. Hindi porn star ang hinanap mo, girlfriend. O hindi lang basta sexual partner ang meron ka, kundi ito yung gusto mong i-share yung buhay mo sa kanya in the future. 'Di ba? Kaya ka nga nag-girlfriend. Kaya tanggalin mo na lang sa isipan mo yung mga nabasa mo at harapin mo kung sino yung Mara ngayon. Kung meron man kayong gustong explore, sa inyo yun. Wag maapektuhan doon sa mga nakaraan ng isa't isa. Hindi lang kay Mara, kundi yung sayo rin. Wala nang tanungan kung hindi ka komportable tungkol doon. Ang importante yung ngayon at yung paparating na bukas ng relasyon ninyo. Mag-mature ka pa, Carlo, ha? Wag mong atimin na matikman yung ganoon at baka bumabalang ang tingin mo dyan sa karelasyon mo sa ngayon. Kawawa naman, unfair sa kanya yon. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.